po. Nandito nga po pala ako para interviewin si Sir. Sir, maaari muna po ba kayo magpakilala? I'm Marcran Alcantara Batro. Yung, Sir, ano po ang inyong negosyo? Dati, nag-negosyo ako ng food supplement. And hindi rin yung nag-work, kaya nag-try ako ng buy and sell. Sir, nandito po ang ilang mga katanungan. Ano po ang inyong background at karanasan bilang po isang negosyante? Bilang isang negosyante, dapat alam mo kung ano yung mga limitation mo para mag-handle ng mga negosyo. Kasi pag hindi ka maalam sa pag-handle ng negosyo, maaari itong bumagsak at maaari mong kalagapak sa ibaba. Ang pangalawang tanong, ano po ang mga katangian na sa tingin niyo po ay mahalaga para po sa isang matagumpay na negosyante? Isang simpleng hawakan mo lang ang negosyo ng ayos para ito ay mas lalong maging ayos yung takbo and mas kumita ka ng ayos. Ano po ang mga hakbang ng inyong ginawa upang magplano at magpatakbo ng isang negosyo? Unang-una sa family ko para makapag-provide ako ng mga kung anong kailangan nila. And mahilig talaga ako sa mga sasakyan, kaya yun ang naisip kong pangunahing negosyo na kaya kong i-handle ng ayos. Paano mo po tinutukoy ang iyong target na merkado at mga kompetensya, Sir? Simple lang yan. Tumingin ka ng mga unit na sa tingin mo quality and hindi ka malulugi. Kasi pagdating sa market, unang-una na inaano dyan ng mga client is babarating ka. Pero pag nakitang quality yung unit na binebenta mo, is papayag siya sa gusto mong presyo. Ano po ang inyong mga estratehiya ang ginagamit upang magpalago ng isang negosyo? Para sa akin, yung bago ako maglabas ng unit at bago ko i-post sa marketplaces, tinitingnan ko muna, chinecheck ko muna yung unit na kukunin ko and yung babay and sell ko para pagdating kay client is maganda yung experience niya. Paano niyo po napapangasiwaan ang iyong pondo at financial sa negosyo? Sa maayos na paghawak ng pera and para sa bago ka kumuha ng unit, dapat i-check mo muna mga parts kung walang bangga, kung okay naman bago mo siya kunin. Kasi pagdating kay client and may nakitang scratch or bangga, is babarating ka talaga ni client at doon ka manlulugi. Paano niyo po inihahandle ang mga problema at mga hadlang po sa inyong negosyo? Madali lang yan. Sa tamang pakikisama sa mga tao mo, and nasa sayo rin yan naman yan kung saan mo dadalhin yung pera, kung papaluguin mo pa o ikaw mismo magpapalugi sa negosyo mo. Paano niyo po napapangasiwaan ang relasyon sa mga customer po at komunidad? Unang-una sa mga unit natin. Pag quality yung unit natin, siyempre babalik-babalik yung mga client natin. Ano po ang mga estratehiya ang inyong ginagamit upang mapabuti at ang mga kasiyahan ng inyong mga customer? Para sa akin, para bumalik sila sa business ko or sa car industry ko, is binibigyan ko siya ng malaking discount kung kakayanin kong ibigay, and then maglalabas ako ng quality units para sa kanila. Paano po kayo nakikilahok sa mga aktibidad ng komunidad upang mapalago ang inyong negosyo? Sa simpleng meeting sa mga ibang car industry na pwede kaming mag-exchange or mag-swap ng sasakyan para hiraman, kumbaga, para mas malalim, mas lumaki yung aming negosyo. Paano niyo po nasusukat ang tagumpay ng inyong negosyo sa aspeto po ng pagbabago at pagunlad? Sa pamamagitan ng pag may nabalik sa akin mga clients and sa mga simpleng achievements ko na nakabenta ko sa isang araw ng 2 units or mas marami pa. Sir, maraming salamat po sa inyong mga kasagutan sa aking mga tanong na lahat po ay nasagot niyo ng tama at wasto.
Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa simpleng video pong ito, marami din tayong taong matutulungan at may hikayat upang magnegosyo